Okay, so purihin po ang Panginoon. Nung huli tayong nag-meet ay ang sabi ko magfo-focus tayo doon sa pagkakilala sa Panginoon. Mahalaga mga kapatid bilang isang Kristiyano yung nakikilala mo ang Diyos. At ang daming katotohanang nakabalot doon sa may ano na yon, sa idea na yon. Kaya nga nung ako po'y bago pang Kristiyano, talagang nahihiwagaan ako doon sa sinabi ng Panginoong Yesus sa may John chapter 17 verse 3 na this is eternal life, that they may know you, the only one true God, and the Son whom you have sent. So, ang akala lang natin na ang eternal life ay tanggapin mo si Jesus Christ sa buhay mo bilang Panginoon tagapagligtas. Nung bata pa tayo, ganun yung premise na itinuro sa atin. Pero tayo, as we grow in the knowledge, in the faith, ay kinakailangan nakikita natin yung necessity na kailangan pala that every Christian ay dapat kilalanin niya yung kanyang Diyos. Kasi sabi nga doon sa may Colossians chapter 3, set your mind on things above, not on things on earth. For your life is hidden in Him in the heavenly places in Christ. So, importante pala yun na talagang kilalanin mo ang Diyos mo kasi yung buhay mo, itong inaakala mong buhay na ito ngayon na meron tayo, hindi po yan yung lahat-lahat. Hindi po ganun yun mga kapatid. Kinakailangan tayo ay by the grace of God, gamitin natin yung kanyang biyaya na makilala pa natin siya deeply. Noon may mga kinakanta tayo sa mga churches na knowing Him, knowing Him. So yung importance ng knowing Him. Pero ngayon mga kapatid ay pag-aaralan natin yon kasi pag hindi mo kinilala yung Diyos na iyong sinasamba, ikaw ay magmimistulang bulag. Una, hindi mo mauunawaan kung sino talaga siya sa buhay natin, yung kanyang kapangyarihan. Sabi nga ni Apostle Paul doon sa may Philippians yung itinuring niya ang lahat ng bagay na walang kabuluhan. Makilala niya lamang ang Panginoong Yesus, yung kanyang the power of His death and His resurrection. Yung makilala mo kung sino ba talaga si God sa buhay natin. Ano nga ba talaga yung kaugnayan natin sa Kanya? Ano ba yung mga katotohanan nakapaloob doon sa pagkakilala sa Panginoon? So sa araw na to makikita natin yung isang bahagi nung pinag-uusapan natin na tayo kasi yung inaakala mong kilala mo ang sarili mo, sa totoo lang hindi mo kilala ang sarili mo. Makikilala mo lang yung sarili mo pag kinilala mo ang Diyos. Yun po yung isa sa mga hiwaga na nakabalot doon sa katotohanan iyon. Bakit? It is a necessity for every Christian to know his God. Okay, so whenever we talk about God, ano yung napag-usapan natin last time? Whenever we talk about God, we are talking about the God who reveals Himself in the Bible. Any other God na ini-introduce ng tao apart doon sa revelation ng Diyos sa kanyang Biblia is only a product of his own imagination. Tatandaan nyo, isa sa mga major sin ng tao ay yung Diyos-Diyosan. Siya yung gumagawa ng Diyos niya. Siya yung nagde-define ng Diyos na gusto niya para sa kanyang sarili. But the God of the Bible ay hindi po siya ganon. Yung Diyos ng Biblia, hindi po siya magko-conform sa iyong kagustuhan at hindi siya pagagamit sa iyong kapritsyo. Hindi po ganun ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia is a sovereign God. Kinakatakutan, pinaglilingkuran, wala siyang pangangailangan. Tayo ang nangangailangan sa Kanya at kailangan natin siya every minute of our life. So ang Diyos na pinaglilingkuran natin is the God who reveals Himself in the Bible.
So for example, sinasabi ng mga tao, di pare-parehas lang ang Diyos natin. Hindi. Huwag kayong papayag nun mga kapatid. Hindi pare-parehas ang Diyos natin. Yung Diyos ng mga Muslim, si Allah, kita mo yung Diyos ng Muslim, Diyos ng pagkamuhi yun eh. Diyos ng violence yun eh. Never, alam nyo ba ang Diyos ng Muslim, marami rin siyang pangalan. But wala doon sa listahan ng kanyang maraming pangalan ay yung God is love. Only the God of the Bible ang nakilala natin is a God of love. Kaya nga ang daming, because of that truth, no, ang daming mga Muslim ang na-convert sa Christianity. Even yung mga hardcore, yung mga naging Hezbollah, naging Hamas, nung nakilala nila ang Diyos na Diyos ng Biblia, inabandon nila yung Muslim faith at in-embrace nila ang Christian faith. So, ganun ang Diyos natin. Ano? Siya lang ang may katangian na kakaiba. He is unique. Entirely unique sa idea ng men. Kasi ang tao, nagpapabricate siya ng Diyos niya eh. Nag-i-invent siya ng Diyos niya na magsusut sa purposes niya. Pero ang Diyos ng Biblia, hindi po ganun. No? Kasi ang Diyos ng Biblia, unang-una nakita natin nung nakaraan, ano? He is the God na meron siyang batas. He is a lawgiver. Ang mga tao, napapansin ninyo, no, ang gusto niya sa Diyos, yung Diyos na tahimik lang, yung Diyos na pipi. Na yung Diyos na hindi magtuturo ng kanyang salita, ng kanyang kalooban, yun ang gusto nilang Diyos. Kaya nga, Diyos-Diyosan ang ginawa nila eh. Kasi pipi, no, may bibig, hindi makapagsalita. May mata, hindi nakikita. Yun yung gusto ng tao. Yung Diyos na hindi siya yung magdidictate sa buhay natin, kung hindi yung Diyos na tayo na mga nilalang ang magdidictate, no, sa Diyos na yon. Kaya nga nagawa yung mga Diyos-Diyosan eh. That is the basic philosophy behind sa physical idols. Yung tao ang nagde-define kung ano itsura ng Diyos niya, siya ang nagde-define kung anong pangalan niya, siya ang nagde-define ng kung ano yung katangian niya. O kaya nga sa Hindu, yung Diyos nila na dinefine nila eh, maraming kamay. Kasi yung idea nila na maraming magagawa ang Diyos kasi maraming tao, kailangan maraming kamay na sabay-sabay na matutulungan yung mga tao. So, yun yung mga Diyos-Diyos na ginagawa ng tao. Pero ang Diyos ng Biblia ay ibang-iba entirely because He is the God who gives law. Siya yung Diyos na nag-govern sa buhay ng tao. Kaya it is inescapable sa isang believer na sasabihin niyang naniniwala sa Diyos, tapos i-deny niya yung kanyang mga utos. Hindi po pwedeng ganun kasi yung Diyos na yon is a lawgiver. Siya yung nagbigay ng law. Kitang-kita natin yung katotohanan niyan right from the very beginning. Nagbibigay ang Diyos ng batas. Kaya nga nailabas yung Ten Commandments na yan eh. Kaya hanggang sa New Testament, nakita nyo yung mga prelude ng Panginoong Yesus, may mount sa mountain, ano, Sermon on the Mount. Makikita natin doon na that God is a lawgiver. So, iyan ay basic sa knowledge ng ating Diyos. Hindi po pwede yung sasamba ka sa Diyos, sasabihin mo na, oo, siya yung Diyos ko, pero ayaw mo sa batas niya. Ayaw mo magpasakop sa batas niya. Ang tawag po sa taong iyon ay rebelde. Amen? So, pag sinabi mong sumasamba ka sa iisang Diyos na tunay na Diyos at ang Diyos ng Biblia, ay magpapasakop ka sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga tinatawag natin siyang Lord. Ang ibig sabihin ng Lord, siya yung masusunod. Siya yung nakapangyayari sa buhay natin. Okay. So ngayon, yun po yung mga napag-usapan natin nung last week. Pero ngayon, pag-uusapan naman natin yung malaking problema ng mga unbeliever. Ang isang malaking problema nila yan, yung tanong na yan. Does God exist? Ang dami nilang binabato na mga tanong katulad ng kung talagang ang Diyos ay mabuti, bakit merong mga sakit, kamatayan sa mundong ito? Kung talagang ang Diyos ay mabuti,
at Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit niya inaalaw yung mga tao na mapunta ng impyerno? At meron pa silang binabato na gantong tanong, kung talagang ang Diyos ay makapangyarihan, bakit wala siyang magawa in the face of evil na pigilan yon? So, yan po ay ilan lamang sa mga tanong na binabato nila. Pero alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, walang duda, God is good. Walang duda that God exists. Overwhelming ang evidences in the Bible, even sa kapaligiran natin, mamaya papunta tayo doon. Kung sasabihin mo lamang na ang Diyos ba talaga ay nag-exist, overwhelmingly, nag-uumapaw na ebidensya. Okay? Pangalawa, ang Diyos ba ay mabuti? Overwhelmingly, He is good. Siya yung pinaka-epitome of goodness. Sapagkat iyon yung being niya. God alone is good, sabi nga ng Panginoong Yesus eh. Sabi, di ba naalala niyo yung mayaman na lumapit sa kanya? Good teacher, sabi, sinaway kaagad siya ng Panginoong Yesus eh. There's no one good except God. Di ba? Sa atin sa mundong ito, hindi tayo yung example ng goodness. Lahat ng goodness ay galing sa Diyos kasi iyon yung being niya. Nung ginawa niya tayo, that is part na inimpart niya yung goodness niya sa atin. Kaya nga tayo may knowledge tayo, no? Kaya nga tayo naiiba sa mga hayop kasi meron tayong idea of what is good. Kung bakit gusto natin yung kindness, bakit gusto mo yung faithfulness, bakit gusto mo yung compassion, bakit gusto mo yung ganito. Lahat ng iyon mga kapatid ay galing sa Diyos. Siya yung pinaka-epitome ng goodness. At walang iba ng goodness outside Him. Yun po yung dapat yung maintindihan mga kapatid. Yan po yung Diyos ng Biblia. Hindi yung siya ay alam niya lang kung paano mag-execute ng goodness. Hindi. Siya mismo yun. Siya yung pinaka-epitome ng justice. Siya yung pinaka-epitome ng faithfulness. Sa kanya galing lahat ng iyon, mga kapatid. Being ngayon. Ngayon, kaya nga ibinigay niya ang Biblia, ang kanyang mga kautusan, ang mga iyon ay isinulat para mag-testify about His goodness. Mag-testify about His character, kung sino siya. Actually, yan yung law. Yan yung pinaka-essence ng law. Ang law ay nire-reflect niya lang yung goodness ng Diyos, nire-reflect niya yung character ng Diyos, nire-reflect niya yung kanyang being, kung sino yung Diyos na yon. Sa kanyang mga utos, makikita mo kung sino siya. For example, isa sa mga batas na sinabi niya doon ay kapag nakita mo yung asno ng iyong kalaban, ng iyong kaaway na nakahandusay, sabi, inuutusan tayo ng Panginoon na ibangon mo yun. Ibangon mo yung asno, tulungan mo siya makabangon at dalhin mo siya doon sa bahay, ihatid mo siya sa may bahay ng iyong enemy. O nakita mo yun, Doon mo makikita kung sino ang Diyos. Doon mo siya makikilala. So, yun ay pagpapakilala. Kaya kung uunawa yung maigi mga kapatid, yung mga philosophy behind sa mga utos ng Diyos, ang pinaka-bottom line ng lahat ng iyan is knowing your God. Kaya yung mga taong they hate the law, may mga Kristiyanong ganyan they hate the law. They deny yung existence ng law sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin yan, you are denying God. Kasi iyon yung kanyang siya yun yung law, siya yun. So ngayon mga kapatid, napaka-importante nitong ating mga pinag-uusapan. Kasi sa may tanong na yan, does God exist? Actually, yung mga tao, ang ipinupukol nila dyan, ang kini-question talaga nila dyan, number one, ay tinatanong nila doon yung
kini-question nila yung goodness ng Diyos. Pangalawa, kini-question nila yung power ng Diyos. Yan yung talagang totoong reason behind ng mga questions na yan eh. Actually, itong mga questions nito, hindi ito valid questions. Ito ay galing sa mga unbeliever, especially sa hanay ng mga atheist. So, hinihikayat nila yung mga tao, nagbibigay sila ng mga idea to confuse them. Ito mga tao naman, wala namang talagang moral foundation, wala namang talagang biblical background, so madali silang napapaniwala. So tayo na mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay na-educate tayo ng Panginoon. Mahalaga sa atin, wala tayong problema na sa goodness ng Diyos, wala tayong problema sa existence ng Diyos, wala tayong problema sa kapangyarihan ng Diyos. Yan ay absolute para sa atin. So therefore, ang burden ng proof na kanino? Na sa atin, magbabato sila ng mga question, alam na alam natin kung saan nanggagaling yung kanilang mga problema. Sila ang may problema, hindi tayo eh. Actually, dapat ang may problem ng proof, yung burden ng proof ay sila ang mag-produce nan, hindi tayo. Kasi wala namang problema talaga sa good eh. Pinagsasabong nila yung goodness ni God, pinagsasabong nila yung power of God. Sasabihin nila, bakit ganito ang mundo ngayon? Ganto kung gagawa siya ng mundo tapos ganito ang mundo. Mga kapatid, no? Alamin ninyo ang history ng tao. Balikan nyo yung Genesis chapter 1. Ginawa ni God ang lahat ng bagay. It was good. It was very good. Walang crime, walang war, walang theft, walang adultery. Nung ginawa ng Panginoon, walang calamity, walang ganito, wala lahat yan, wala. So ngayon, kailan pumasok yan? Kailan pumasok? Bakit nagkagulo ang mundo ngayon? Dahil na rin sa kasalanan ng tao. Tayo ang nag-ruin ng mundong ito eh. Kaya yung problem natin ngayon dito sa mundong ito ay ano yan eh. Tayo ang may kakagawa niyan. Bakit may kamatayan? Bakit may calamity? Bakit may mga diseases? Bakit ang mga hayop ganito? Bakit may mga lahat ng iyan, tayo ang nagdala niyan. Niruwin natin sa pamamagitan ng ating patuloy na pagkakasala ang daigdig na ginawa ng Diyos nung una na napakaganda and entrust sa atin na sa laula natin. Iyon yung totoo nun. And then ngayon, tatanungin natin, bakit may kamatayan? Tatanong mo kay God. Sino ba gumawa niyan? Tayo lahat yan eh. Tayo nagpapasok ng lahat ng iyan. So kung ang question ay about the goodness of God, walang kaduda-duda. God is entirely good. Pinatunayan ng Diyos yung kanyang kapangyarihan nung niligtas niya tayo. Sino ba tayo? Sino tayo para iligtas ng Panginoon? Di ba? Kaya nga alam nyo mga kapatid, sabi ko kanina, mali yung argument na to, does God exist? Bakit merong evil sa mundong ito? Hindi yun yung tanong eh. Yung tanong talaga ganito eh. Hindi yung dahil bakit inaalaw ni God, bakit inalaw ni God yung mga masasamang yung mga tao na pumunta ng impyerno, sabi nilang ganon. Kasi ang tanong talaga doon, pinagdududahan nila yung existence ng Panginoon na ang gusto lang i-prove doon na lilitaw sa bibig natin if you do not know how to defend yung philosophy ng Christian faith, lalabas doon na na ang Diyos wala siyang kakayanan na iligtas yung mga tao. Yun ang talagang nun eh. I-deny talaga nila yung existence ng Diyos eh. Sa yung mga questions na yun. So ngayon mga kapatid, ang tamang tanong hindi yung bakit may taong pupunta ng impyerno. Hindi yun ang tamang tanong. That is not a valid question. Ang valid, kasi talaga ang tao talaga pupunta ng impyerno kasi he deny God. Yun ang totoo nun eh. Ang tao is in rebellion against God. Talaga ang eschatology niya talaga, ang ending niya talaga impyerno talaga. Eternal death. Siya ang pumili nun, hindi ang Diyos. Siya ang namili ng destruction ng kanyang buhay. Tapos isisisi natin sa Diyos, tapos i-questionin natin, ang Diyos ba nag-exist? Mali po yung mga argument na yan. Ang tamang tanong ganito, hindi yung bakit si God pinapahintulot niya yung mga evil, yung mga tao na pumunta ng impyerno. That is not a valid question. Ang totoong question talaga ay ganito. Bakit si God, yung the God who is holy, inaalaw niya
na yung mga makasalanang tulad natin na makapasok sa langit? Yun yung totoong yun yung tamang question eh. Kasi tayong lahat witnesses tayo diyan mga kapatid. By the grace of God, we do not deserve. Walang isa man sa atin ang deserving na masave. Kasi lahat tayo evil. And yet, because of God's mercy, His compassion, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Hinango tayo sa ating mga kasalanan. At tayong lahat ngayon ay tagapagmana na tayo ng kanyang kaharian. Amen? Yan ay isang marvelous statement. Biro mo, tayo isang makasalanan, naging tayo, na-qualify tayo na magmana ng kanyang eternity, na supposedly dapat tayo mapaparusahan tayo. Kaya nga, mga kapatid, nag-surface yung ganitong idea that the grace of God is unfair. Yes, it is truly unfair. Kasi we do not deserve the grace of God. Unfair talaga yung biro mo, isang sinner tayo, 'di ba? Kaya nga yung mga tao, mga self-righteous, hindi nila matanggap-tanggap 'yan eh. Oh, yung dating babaero, yung dating sugarol, yung dating murderer, yung mga dating ganito ay naligtas. Hindi sila makapaniwala ng ganon. Eh si God ganon eh. Yun yung Diyos ng Biblia eh. Grabe yung habag niya at tayong lahat, witness tayong lahat dyan. Kinahabagan tayo ng Diyos. So ngayon mga kapatid, walang problema doon sa So walang problema sa ang Diyos ba nag-exist? Ang Diyos ba ay mabuti? Ang Diyos ba ay makapangyarihan? There's no question about that. It's the problem of the unbeliever. So sila ang may problema niyan. Papaano nila yan ipapatunayan na ang Diyos ay hindi totoong nag-exist? Sila ang may problema niyan eh, hindi tayo. Minsan tayo naman, paliwanag tayo ng paliwanag. Eto the point, minsan nauubusan tayo ng bala pagpapaliwanag, nahuhulian tuloy tayo ng mga ng mga loopholes So, mga kapatid, tatandaan niyo po, hindi po natin burden yung ipaliwanag sa mga unbeliever. Kasi ang unbeliever, ako mga kapatid, matagal na ako sa pananampalataya. Marami na akong taong na-encounter, mga atheists, unbeliever, mga agnostics, pare-parehas lang mga kapatid eh. Kasi alam nyo, kahit anong ganda ng iyong paliwanag about the existence of God, kahit na napakaraming evidence ng i-present mo sa kanila, they will remain an unbeliever for the rest of their lives. Kasi iyan talagang unbeliever. Kaya nga sila unbeliever eh. Pangangatawanan talaga nila na walang Diyos. Yun talaga sila. Kaya it is not sayang lang actually ang iyong oras. Minsan nanonood ako ng mga debate, sayang lang yung oras talaga eh. Kasi kahit anong ang gagandang mga evidences, ang gagandang mga paliwanag, very exhaustive, pero yet, ayaw pa rin nilang tanggapin yon. Kasi nga, why? Kasi talaga naman unbeliever sila eh. They are in rebellion against God. Okay? So, kung ang tanong, totoo bang nag-exist si God? Ay talagang obviously, overwhelmingly, ang knowledge about God is inescapable. Hindi mo kayang iwasan. Si Apostle Paul nga di ba? Sa kanya mga writings sa New Testament, even si King David sa Psalms, Talagang sa kailang mga sulat na pupuntahan natin mamaya, sila mismo sinasabi nila ang knowledge of God is inescapable. Hindi mo kaya itong takasan kasi sabi nga rito, since God is the creator of man, no man can escape knowing God. Ang totoo nun, ang tao, in denial lang kasi siya eh. Hindi dahil sa hindi niya kilala talaga ang Diyos, hindi dahil sa hindi siya iniwala talaga na walang Diyos. Actually, nararamdaman niya yun eh. Pero dinideny niya lang talaga dahil sa kanyang rebellion against God eh. 'Di ba? Because every atom of his being, ano ba ibig sabihin nun? So, makikita yung atom mo. So, bawat imaymay ng katawan mo, mula sa dulo ng iyong daliri hanggang sa iyong ulo, sa lahat ng skin mo, sa lahat ng mga muscles mo,
in your every cells, in your every bone, in every internal organs na meron ka, lahat ng iyon ay nagte-testify about the reality of God. Kaya nga, it is inescapable. Humihinga ka, nakakita ka, nakakapakinig ka, nakakaunawa ka, tumitibok ang puso mo. Lahat ng iyan ay patotoo. Every being, every atom of the being of man testifies about the reality of God. Kaya nga, inescapable yan, kapatid eh. Hangal lang. Kaya nga sabi nga doon sa may Psalms 14 eh, the fool said in his heart, there is no God. Eh, hangal talaga eh. Di ba? So ngayon mga kapatid, kasi obviously tumingin ka sa paligid mo, every time na nakikita mo yung araw, nakakita ka ng color, nakakarinig ka ng music, ng sound, nararamdaman mo yung lamig, yung init, nararamdaman mo yung coolness of the night, yung mga stars, lahat ng iyon ay nag-testify about the reality of God. Buong creation, uulitin ko po mga kapatid, buong creation ay nagte-testify na mayroong Diyos. The fact na ikaw ay nagsasalita, the fact na ikaw ay buhay pa magpahanggang ngayon, the fact na ikaw ay nakakaupo, nakakakilos, sabi nga ng Bible, in Him we live, we move, and have our being. Ibig sabihin, hindi ka makakakilos kung hindi si God ang nag-dictate niyan. Hindi ka makakabangon sa ganang iyo lang. Si God ang nagbibigay araw-araw yan yung biyaya niya sa masama't mabuti, pinapaulan niya at pinapasikat ang araw sa masama't mabuti. Pinapakilos niya ang lahat ng being. Despite na ang mundong ito'y bumagsak sa kasalanan, si God pa rin pinapaano niya pa rin yung kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Kasi alam ng Diyos ang tao bumagsak sa kasalanan. Ang tinding pagkabulag ang dumating sa kanya to the point na dininay niya yung kanyang Diyos. Nothing can escape the knowledge of God. Nothing. Kaya nga pati pagkilos mo, paghinga mo, sa may Bible makikita mo yan eh, yung pati pala yung paghinga mo, ay na kay God yan. Siya ang nagdidictate kung hihinga ka pa ngayon o bukas hindi ka nahihinga. Sa atin kasi minsan nakala lang natin eh, ay na heat stroke yan. Nakala natin nabangungot yan. Akala natin gano'n lang pero hindi. Si God ang nagdidictate nun. Alam niya, sabi nga sa may Bible, sa may Psalms eh, alam niya yung haba ng buhay natin, hindi nagugulat ang Diyos kung nabubuhay ang tao, namamatay siya. Siya ang nagdidictate nun kung kailan, kung ano yung haba ng buhay natin. Sabi pa nga, nakasulat na yan sa kanyang talaan. Ni ultimo buhok natin, bilang niya. Ang Diyos natin hindi siya manghuhula, hindi siya yung tulad ni Madam Auring na bolang bilog, nabibilog-bilog, sabihin sa akin ang sagot. Hindi po ganun ang Diyos. Siya yung nag-ordain ng lahat ng bagay. Amen? We are always confronted by His truth. Yan, tatandaan po natin yan. Lagi yan, sa lahat ng ginikilusan natin, sa lahat ng ginagalawan natin, mapa-physical or mapa-metaphysical. Ibig sabihin ng metaphysical, yung outside sa physical realm. Ito na yung mga ideas, mga knowledge, philosophy, reasoning, sa lahat ng aspeto, mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita. Hindi kayang iwasan yung presensya o ang reality ng Diyos. Ngayon mga kapatid, kaya nga sabi nga ng Panginoong Yesus sa kanyang mga salita sa may John 8, verse 23. You are from below, and I am from above. You are of this world, and I am not of this world. I told you that you would die in your sins. If you do not believe that I am the one I claim to be, you will indeed die in your sin. Sino ba siya? John 1:1, sinulat niya na kung sino talaga siya eh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
He was with God since the beginning, and all things was created through Him, and nothing was created outside of Him. So, nakita niyo mga kapatid, no? Sa umpisa pa lang ng John chapter 1, ni-reveal niya na kung sino siya. Kasama siya ng Panginoon from eternity to eternity. Kaya nga mga kapatid, no, importante ito. Kapag dininay mo yung truth about Christ, dininay mo yung kanyang pagka-Diyos, dininay mo yung kanyang testimony, you will die in your sins. Amen? Kaya kahabag-habag ang kalagayan ng ibang mga relihiyon na dinidinay nila ang pagka-Diyos ni Jesus. Siya nga nagte-testify eh. Kasi tayo, by our own means, hindi natin malalaman ang mga katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya nga, ang Diyos ang mismo, by His own initiative, ni-reveal niya yung kanyang sarili sa atin upang maunawaan natin kung sino siya. Ano ang ginawa niya sa atin? Sino siya as a being? Ano yung ginawa niya sa atin? At ano ang kanyang mga salita para sa atin? Yun yung mga bagay na kinakailangang malaman natin mga kapatid eh. At iyon din ang mga reasons kung bakit pinupuri natin ang Panginoon. Una, pinupuri natin ang Diyos sa pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Yung kanyang being, yung kanyang character. Nauunawaan natin kung sino siya. Ganito pala ang Diyos natin. Mapagmahal pala siya. Napakahaba pala ng kanyang pasensya. Ang Diyos pala natin ay nagpaparusa rin. Ang Diyos pala natin ay banal. So, hindi natin malalaman yun kung hindi ni-reveal ni God ang sarili niya eh. At iyon ay pinatotohanan lahat yun ni Jesus nung siya nagkatawang tao. Kasi ang tao is totally lost. So we need revelation para maunawaan natin kung sino ang Diyos ng Biblia. So ngayon, tingnan naman po natin yung patotoo ni King David no sa may Psalms 19. Ito nga, this is an amazing statement eh. Sabi nga ni King David eh, the heavens are telling the glory of God, and their expanse is declaring the work of His hands. So it is a self-evidence eh. Yung mismo tumingin ka lang sa expanse. Yung tinuro mo ngayon daliri mo diyan sa kalawakan sa gabi. Kunyari yung star na yun no, yung point mo na yun, yung isang star na yun, isang galaxy na pala yun. Ganun ka-amazing. Napakaliit lang ng tao kung ikukumpara mo sa vastness ng creation ng Diyos. Yung wonders ng Panginoon, amazing. Kita nyo ngayon na meron na tayong mga nag-advance na yung ating mga technology. Nauunawaan na natin somehow kung ano yung nangyayari sa kalawakan. Grabe, amazing, talagang nakakalula yung knowledge na yon. Pero si King David noon, sinabi niya yan in the beginning pa lang. The heavens are telling the glory of God, and their expanse is declaring the work of His hands. Sabi niya, day to day pours forth speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech. There are no words. Their voice is not heard. Yet their line has gone out through all the earth, and their utterances to the end of the world. In them He has placed a tent for the sun. Isipin mo, no? Wala na. O, totoo naman, hindi naman nagsasalita yung kalawakan eh. Hindi naman nagsasalita yung nature, yung kapaligiran. Wala naman eh. Wala ka marinig na tinig. And yet, overwhelmingly, na itong mga lahat ng ito ay sinasabi that there is God. Kita nyo na lang mga kapatid, yung ating yung orbiting natin around the sun. At tayo, bawat Earth, bawat planet, umiikot siya doon sa kanyang orbit. Ang galing eh.
Ang galing talaga, amazing yung the fact na tayo ay nasa, alam nyo ba yung position ng ating solar system, nasa habitable zone tayo, nasa safe zone tayo. Diniscuss ko na nun dito yan eh. Nasa safe zone tayo. Ang galing ng Panginoon, talagang earth lang talaga. There is nothing like earth. Wala na. Wala nang katulad ng earth. Talagang ano siya yung perfect, no? Yung kanyang temperature, yung distance ng sun, yung laki ng sun, yung laki ng moon, yung distance ng moon, yung mga distances ng mga planets, yung atmosphere natin, perfect lahat, grabe, amazing, nakakalula. Ngayong may advancement na ng science, nalalaman natin yun. Nakakamangha na pag-aralan ng lahat. Even do sa tiniest na mga cells natin, no? Amazing, nakakalula. Parang may mga motor na nagpapatakbo sa loob natin para sila may mga isip na nagtatrabaho yung mga cells, mga tiny cells na hindi nakikita na ng mata ng tao. Grabe, amazing. And yet sasabihin mo walang Diyos. Kaya nga nagte-testify ang lahat eh. 'Di ba? Yung naipalabas nga ng aming kapatid na si Sister Che during the DBBS, yung video na ah, ni-reveal ng isang scientist that yung mga stars, no, ay umaawit sila. Noon may napanood ako niyan eh sa may yung mga botanist naman. Nilagyan nila ng mga sound detector yung mga halaman. Yung mga halaman, tapos minagnify nila yung sound na yon. Nilagyan nila ng speaker, nilagyan nila sa amplifier. Grabe, may sound, may music yung mga halaman. O, di ba amazing yun eh. Talagang kamangha-mangha yung mga ano na yung mga katotohanan iyon. Kaya nga mga kapatid, hangal lang talaga. Hangal lang talaga ang tao na magsasabing walang Diyos. Kasi self-evident, obviously, overwhelmingly na merong Diyos. Okay? Kaya nga kita nyo mga kapatid, no, sa atin na mga tinawag ng Panginoon. Wala naman tayong problema eh, no? Kung tungkol kay God. Kasi tayo, we believe. Kahit nakakaunti pa lang yung kaalaman natin nung una. Kasi alam niyo kung bakit? Bakit tayo naniniwala? Yun yung habag ng Diyos sa atin. Minulat niya yung ating puso, binuksan niya ang ating pangunawa, pinatibok niya yung ating puso, yung ating pananampalataya, binuhay niya. Kaya tayo ganun, naniniwala tayo sa Diyos kahit na wala yung wala pang patotoo, wala pang mga verification, wala pang naniniwala tayo na wala naman tayo nung ginawa ni God ang daigdig, wala naman tayo nung kinaipako si Jesus eh. Wala naman tayo ng mga panahon ng mga apostles, and yet we believe na nangyari ang lahat ng iyon. Why? Because of the faith that God has sown in our hearts. Pero ang unbeliever, kita mo, wala yung gift of faith. Kahit anong effort nila, hindi nila masumpung-sumpungan ng Panginoon. Itong Psalms 139 is one of the amazing truth about the knowledge of God, His omnipresence, His omniscience. Ito no mga kapatid, this is amazing. Siguro naman nabasa na ninyong lahat ito. Tignan ninyo, no? O Lord, you have searched me and known me. And known me. You know when I sit down and when I rise up. You understand my thoughts from afar. You scrutinize my path and my lying down, and are intimately acquainted with all my ways. Even before there is a word on my tongue, behold, O Lord, you know it all. You have enclosed me behind and before, and laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is too high. I cannot attain to it. Ano ba yung pinag-uusapan dito mga kapatid? Unang-una na
Dito mo makikilala kung gaano yung extent ng knowledge ng Diyos patungkol sa atin. Sa totoo lang, tayo hindi nga natin kilala talagang sarili natin eh. Hindi nga natin nauunawaan talaga kung wala lang yung mga modern na knowledge ngayon about human anatomy, di natin malalaman talaga kung papaano nagpa-function yung ating buong katawan eh. 'Di ba? Yung in physical aspect, even in emotional aspect, even in physical social aspect. Ang Diyos, grabe yung orientation niya sa atin. Kilalang kilala tayo ng Panginoon. Hindi lamang dahil ang Diyos ay omniscient siya. Ano po ba ang ibig sabihin ng omniscient? All-knowing. Di ba? Yan ang basic knowledge natin about God. He is an all-knowing God, omniscient God. Pero hindi lang yun mga kapatid ang pinag-uusapan dito. Kung hindi yung kanyang omniscience, yung kanyang knowledge about us is very deeply intimate. Grabe yung niya rito, sabi niya ganun. Talagang alam na alam ng Diyos. Walang part sa buhay natin na hindi alam ng Diyos. Mula sa iniisip mo, dito nabanggit dito yung bago nga yung salita mo, bago pa lumabas sa bibig mo, alam na ng Diyos eh. Di ba? It is amazing. Hindi mo pa sinasabi. Kaya nga merong passage sa may Bible na bago ka pa lamang manalangin, sinasagot ka na ng Diyos. Meron yun sa may Bible eh. Nabasa ko yun eh. So why? Kasi ang Diyos, alam niya eh. Nagpo-formulate ka pa lamang ng yung iniisip, alam niya na ito yung sasabihin mo. Ganyan ka-intimate, deeply intimate si God sa ating pagkatao. Hindi dahil si God ay remote sa atin. Di ba? Minsan tayo, natetempt tayo ng ganun eh. Pag may problema tayo, nakikita ba ni God yung ating problema? No. Alam ni God exactly. Dito nga pinakita niya na yung kanyang knowledge, grabe. Lahat ng thoughts, lahat ng words na napopulate sa iyong mind and tongue ay alam ng Diyos exactly. Bago pa yan dumapo sa iyong isip, bago pa dumapo yan sa iyong labi. Ganun ka-intimate si God. Ganun niya tayo kakilala. Even sa anatomy natin, mga kapatid, alam na alam niya yung function. Alam na alam niya ano yung magiging hugis ng iyong mukha, ano yung haba ng iyong mga paa. Alam niya kung ilan yung magiging buhok mo. Alam niya exactly. He is entirely knowable sa lahat ng aspeto ng iyong physical aspects. Alam niya, hindi lamang yon kung saan ka ipapanganak, anong bansa ka ipapanganak, sino ang iyong magiging magulang, sino ang Alam ni God exactly. Grabe ang knowledge ni God, hindi lamang siya omniscient. He is very intimate sa ating being. Na para bang si God, yung lahat ng, kung imagine mo, every atom ng iyong being ay naka-expose sa harapan ng Diyos, nakikita ng Diyos ang lahat. Grabe, this is an amazing na idea. 'Di ba? Alam na alam ng Diyos. Sinusuri niya tayo. Alam niya kung ano yung iniisip mo sa gabi. Alam niya kung nagsasabi ka ng totoo. Alam niya kung nagtatago ka. Alam niya kung ano yung mga pumapasok sa isipan mo, sa puso mo. Walang makakaligtas sa Panginoon eh. Sabi niya rito, you understand me. You understand my thought from afar. You scrutinize my path, my lying down, when I sit down, when I rise up. Alam na exactly ni God. Grabe ito. He is intimately acquainted with all my ways. Intimately Intimately acquainted. Hindi lamang yung acquainted siya. Very intimate. Tinitignan niya yung bawat tibok ng puso mo. Yung pagpapunction ng iyong mga liver, yung pagpapunction ng iyong mga kidneys, alam niya exactly kung ano yung nangyayari sa'yo. At never sa existence ng buhay natin na naka-escape sa knowledge niya. Ganun katindi yung attachment ng Diyos sa atin. And yet, sasabihin natin ng isang hangal, nasaan ka, O Diyos, nung panahon na naghihirap kami? Bakit mo pinabayaan yung ganito na hayaan mo mamatay yung aking mahal sa buhay?
That is tanong yan ng mga foolish. Tanong yan ng mga ng mga taong hindi niya nakikilala ang Diyos. Pag nabasa mo tong Bible na to, this is very amazing. Grabe, kaya nga sinabi nga ng Panginoon, you wonderfully and fearfully made me. Wonderfully. Sabi nga ni King David, sabi niya gano'n, you know it all. Alam mo lahat. You have enclosed me behind and before and laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is too high that I cannot attain it. Si King David, napakatalinong taong ito. He was filled by the Holy Spirit, but he was overwhelmed by the truth of the knowledge of God, of the very intimate knowledge of God about us. Kaya nga mga kapatid, iwas-iwasan na natin mag-self-pity. Kailanman hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Alam niya exactly ano yung mga pinagdadaanan mo. Alam niya yun. Alam niya exactly. Kasi napaka-intimate ng Diyos sa atin. Lalo na tayong mga hinirang niya. Lalo na tayong mga tinubos niya. Tayo pagmamay-ari tayo ng Panginoon, property tayo ng Panginoon eh. Isipin mo yun hindi lang niya tayo basta, tatandaan niyo po twice tayong pagmamay-ari ng Diyos. Una, nilikha niya tayo. Pangalawa, tinubos niya tayo. Pag sinabing tinubos, ang salita dyan na ginagamit, ni ransom, binayaran niya ng malaking price para lamang mabili kang muli ng Panginoon. Isipin niyo yun mga kapatid. Yun, kaya nga ginawa ng Diyos yun dahil nga ganun siya ka-intimate sa atin, ganun siya very close. Far beyond your imagination, kapatid. Ganun ang Diyos natin. Ganun siya ka-intimate sa atin. Hindi lamang siya basta na omniscient, hindi lamang basta siya na all-knowing, He is very intimate. Yung kanyang knowledge about us. At pangalawa ito, about the presence of God naman. Tignan niyo kung gaano ka-intimate yung presence ng Diyos sa atin. Sabi niya rito, where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend to heaven, nandun ka. If I make my bed in Sheol, ang Sheol is the graveyard, behold, nandun ka rin. If I take the wings of the dawn, and if I dwell to the remotest part of the sea, even there your hand lead me, and your right hand will lay hold of me. If I say surely the darkness will overwhelm me, and the light around me will be night. Even the darkness is not dark to you, and the night is as bright as the day. Darkness and light are alike to you. This is an amazing statement. Unang-una, kanina pinag-usapan natin kanina na hindi lang si God basta omniscient kundi napaka-intimate ng kanyang knowledge about us. Pangalawa, hindi lamang siya yung omnipresent, Ibig sabihin ng omnipresent, He is everywhere. Hindi lang ganun He is very intimately present in every instances ng buhay natin. Sa bawat iniisip natin, sa bawat tumatakbo sa isipan mo, sa bawat tinitibok ng puso mo, sa bawat function ng katawan natin, nandoon ang presensya ng Panginoon. Para bang ganito, kung i-imaginein ko, parang every atom, himay-himayin tayo, himay-himayin yung kada atom ng tao, lahat ng iyon naka-expose kay God. Yung mata niya nandoon lahat, sa bawat bahagi. Hindi lamang yung physical na anatomy ng tao, even sa kanyang thoughts, sa kanyang reasoning, sa kanyang mga pangarap sa buhay. Lahat ng iyon ay naka-expose sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya nga sabi nga ni David, where can I go? Sino makaka-escape sa presence ng Diyos? Wala. Kaya nga sabi ni David, this is very I
I cannot, sabi niya kanina, doon sa may una niyang pananalita kanina, sabi niya ganon, such knowledge is too wonderful for me. It is too high that I cannot attain it. Ganon katindi. Kaya nga, laging sinasabi ng Bible, walang makapag-aano sa presensya ng Panginoon. Everything is naked. Madalas yung mababasa sa may Bible. Lahat ay lantad sa mata ng Panginoon. Yung pala, hindi lamang pala yan as a whole being, kundi every atom ng iyong being. I-breakdown mo, ang tao ay meron siyang may brain siya, meron siyang respiratory system, meron siyang digestive system, meron siyang reproductive system, meron siyang mga ganto-ganto. Lahat ng yun i-breakdown mo pa, yung kanyang liver, yung kanyang puso, yung kanyang lungs, i-breakdown mo pa sa mga cells, i-breakdown mo pa. Lahat ng iyon ay naka-expose sa mata ng Panginoon. Grabe, it is amazing. Kaya sabi dito, sino makakapagtago sa presensya ng Diyos? Who can flee from the presence of God? Isa po yan sa tanong na mahirap sagutin. Actually, at wala pong sagot dyan. Kasi wala. Wala talaga nothing could escape the presence of God. Sabi niya nga rito, no, ano pa siya ng mga places sa kataas-taasan, sa heaven, o sa pinaka-bottom, sa graveyard. Nandun si God Saan ka pupunta? Sa north, sa south, sa east, sa west? Nakita niyo si Jonah, tumakas siya. 'Di ba? Inuutusan siya dito sa east, pumunta siya ng west. Oh. Wala makakatakas sa Panginoon. Kaya alam na alam ni God, mga kapatid kaya kung ang isang tao gumagawa ng himala, no, ng kanyang kababalaghan sa dilim, ay alam ka ng Diyos na lantad ng lahat ng bagay Walang hindi alam ang Diyos. If I take the wings of the dawn, yan, yung parang alam mo to yung alam mo yung pagbubukang liwayway, di ba? Nakikita nyo yung pagbubukang liwayway, yung travel ng light from one end to the end of the earth, yung encircle ng earth, ilang milyon yung travel ng light sa earth. Si God nandun siya, higit pa siya doon. Kung paanong matulin yung speed of light, mas matulin ang Panginoon. Okay? Even your hand will leave me, and your right hand will lay hold of me. If I say, surely darkness will overwhelm me, wala Yung darkness nagiging liwanag sa kanya. Yung liwanag nagiging madilim sa kanya. Kay God, lahat lantad kasi. Walang dilim, walang liwanag sa kanya, sa kanyang mata. Lahat ay naked. Kaya nga, yun yung Diyos, Ito pinapakilala dito sa mga salitang ito, hindi lamang yung knowledge ni God about us, kundi kung sino ang Diyos ng Biblia. Sino siya? Ganyan pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. That is the God of the Bible. Alam na alam niya exactly ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, lantad sa kanyang paningin. And then, actually mahaba pa tayong in discussions natin, pero tatapusin na natin kasi maubos na yung oras natin. Dito na tayo mag-i-end sa idea na ito. In verse 13, you formed my inward parts, you wove me in my mother's womb. I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Siya pala yun, Siya yung nag-form. Siya ang nag-design. Siya ang nag-decide kung bakit ito ang kulay mo, ito kung ang ilong mo pango o matangos. Siya ang nag-decide anong kulay ng hair mo, anong kulay ng eyes mo. Siya ang nag-decide. Hindi lamang na mga yon kung sino ang iyong magiging magulang at kung sino ang iyong kung saan kang bansa ipapanganak. Lahat ng iyon si God ang nag-design. Kaya nga sabi ni David sa kanyang conclusion, I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Wow. Amazing. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the depths of the earth.
Your eyes have seen my unformed substance. Grabe 'no? Lantad na lantad sa Diyos lahat, eh. And in your book were all written the days that were ordained for me. Kaya nga mga kapatid 'no, si God hindi siya nagugulat nung ipinanganak ka. Actually si God ang nag-ano niyan, kung bakit tayo nag-come into existence. At hindi rin magugulat ang Panginoon 'pag mamamatay na tayo kasi sinulat niya na rin 'yan. Siya pa rin ang nag-design kung kailan ka yung haba ng buhay mo. Kahit may pera ka, kahit na sabihin mong wala kang pambili ng gamot, kahit na sabihin mong mahina ang ano mo, si God ang nagde-decide kung kailan tayo mamamatay. Amen? Alam niyo ang point nito mga kapatid, 'pag kilala mo ang Diyos na iyong sinasamba, mapapanatag ang iyong kalooban, eh. Alam na alam ng Diyos ang lahat patungkol sa buhay natin. And in your book were all written the days that were ordained for me, when as yet there was not one of them. How precious also are your thoughts of me, O God. How vast is the sum of them. Grabe, no? Kung ito pa, i-explore pa natin ng mahigi ito, kung ihimay-himayin pa natin itong yung last verse na yan, no? How precious also are your thoughts of me. Grabe, talagang pinag-isipan tayo ng Panginoon. Pinag-ukulan niya talaga tayo ng kanyang ng kanyang pag-iisip. And yet tayo, 'pag dumadaan tayo ng mga ordeal, kini-question natin si God. Kasi tayo napaka-short-sighted natin. We are blinded by our own self. Blinded tayo ng ating mga kasalanan kaya hindi nakikilala ang Panginoon. Kaya nga sa redemption natin, kasama yung pagbalik natin sa pagkaunawa sa Diyos natin. 'Pag nakilala mo ang Diyos mo, makikilala mo rin kung sino ka, tulad nitong ating pinag-uusapan ngayon. Unti-unti mo nakikilala, ganun pala ang Diyos natin. Ganun niya pala ako ginawa. Ayun So that is the idea. Knowing God is knowing you, knowing yourself. Kaya it is basic for every Christian to know his God. At ito pinag-uusapan pa lang naman natin yung papaanong pagkakalika, yung anatomy pa lang, yung pagkakalika sa atin. How much more yung kanya mga plans, how much more yung ating future, yung future ng ating family. Kaya nga mahalaga mga kapatid na nagbabasa tayo ng mga salita ng Panginoon, kinikilala natin siya, knowing Him, knowing Him. Isa yan sa mahalagang trabaho ng bawat Kristiyano. So dito po tayo magwawakas, tayo pong lahat ay manalangin. Salamat Panginoong Diyos sa iyong mga katotohanan. Salamat sa mga kapahayagan mo sa gabing ito. Salamat sa pagpapakilala mo sa amin kung sino ka, Ama, sa aming mga buhay. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat kinahabagan mo kami at kami ay tinuturuan mo, O Lord, na makapanumbalik sa iyo at muli kang makilala ang totoong Diyos at wala nang ibang Diyos na katulad mo. Lord, napakapalad namin sapagkat isa kami sa manapili mo na pagpahayagan mo ng iyong mga sarili. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mamulat pa ang aming mga puso't isipan sa pagkakilala sa iyo. Nang sa ganon tumatag ang aming pananampalataya at kaming lahat, Panginoon, ay makapag-function ayon sa iyong mga purposes. Salamat po, O Lord, sa lahat ng taong nakinig sa gabing ito. Pagpalain po sila, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.